Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, sinulyapan ko ang aking relo. 3:20 ng madaling araw. Dapat sana ay nasa closing gala ako ng Paris Fashion Week, ngunit sa halip ay palihim akong umuwi sa Maynila. Ma'am, diretso na po ba tayo sa Forbes Park? Tanong ni Mang Ben. Ang aking tsuper, habang maingat na kinukuha ang aking maleta. Isang mabilis na tangulang ang isinagot ko. Itinaas ang aking Hermes silk scarf upang takpan ang ibabang bahagi ng aking mukha. Iniklian ko ng 3 araw ang aking biyahe. Walang espesyal na dahilan, maliban sa kaswal na boses ng aking asawa, si Miguel, sa telepono kahapon. Mag-enjoy ka. Hindi mo kailangang magmadali umuwi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng alarma sa aking isipan. 5 taon ng pagsasama. Kilalang kilala ko na ang aking asawa. Kapag mas nagiging maalalahanin at mapagbigay siya, mas lalo akong nakakasiguro na may mali. Nagsisimula pa lang mamuti ang kalangitan nang pumasok ang itim na Mercedes sa eksklusibong gated community ng Forbes Park. Sinabihan ko si Mang Ben na huminto sa entrada at ako na mismo ang humila ng maleta patungo sa bahay. Gusto kong bigyan ng maliit na sorpresa si Miguel. Tahimik na bumukas ang pinto gamit ang aking fingerprint. Hinubad ko ang aking mga sapatos na Jimmy Choo at hinawakan sa kamay. Naglakad ng nakayapak sa malamig na marmol na sahig. Isang kilabot ang gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking gulugod. Walang tao sa master bedroom. Ang kama ay perpektong nakaayos na para bang walang natulog dito. Kumunot ang aking noo. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang home security camera system. Umalis si Miguel 10:00 ng gabi at hindi pa bumabalik. Nang akma ko na siyang tatawagan, nakarinig ako ng mga bulungan mula sa ikalawang palapag. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan, patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Galing ito sa silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na inilaan namin para sa magiging anak namin. Pagkatapos ng 5 taon, nanatili itong walang laman. Ngayon, ang pinto ay bahagyang nakaawang. May sinag ng liwanag na tumatagos sa siwang. Sabi ni Kuya, itong kwarto ang pinakasikat ng araw. At iginiit niyang ibigay ko ito sa iyo, Valerie. Boses iyon ng hipag ko. Si Clara. Ang tono niya ay nakakasulasok sa tamis. Nakakadiri. Talaga? Itong lugar na ganito ka-espesyal. Hindi ko yata deserve. Sagot ng isang mahinhing boses ng babae. Halata ang pagkukunwaring mahiyain. Siyempre naman. Mapalad ang kuya ko na magkaroon ng isang tulad mong bata at maganda at mapalad ka rin. Ang tawa ni Clara ay parang patalim sa aking puso. Halika, tingnan mo ang walk-in closet. Pinagawa lahat yan ni Miguel para sa'yo. Gusto mo ba ng Hermes? Chanel? Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Nang napakahigpit na bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Itinulak ko pa ng kaunti ang pinto. Ang eksenang tumambad sa akin ay nagdulot ng matinding kilabot sa aking kaluluwa. Yakap-yakap ni Clara ang isang babae na hindi lalagpas sa 20 anyos. Ipinapakita sa kanya ang isang aparador na puno ng mga designer goods. Ang suot na damit ng babae sa aking pagkagulat ay isang Givenchy na sinabi ni Miguel na nawala niya noong nakaraang buwan. Isang matinding sakit ang kumirot sa aking sentido at umugong ang aking mga tainga, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha ko ang aking telepono, inilagay sa silent mode, at nagsimulang mag-record. Clara! Paano kung biglang bumalik ang hipag mo? Tanong ng babaeng si Valerie. Kinakagat ang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ha! Yung baog na yon? Pang-aalipusta ni Clara. Anong karapatan niyang mapabilang sa pamilyang ito? Isa lang siyang walking ATM. Huwag kang mag-alala, nasa Paris siya ngayon at nagwawaldas ng pera. At kahit bumalik pa siya, kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Sa loob ng 5 taon, minahal ko si Clara na parang tunay na kapatid nang siya ay graduate.
Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para makakuha siya ng trabahong may 6-figure salary sa Prime Metro Holdings. Sa kanyang kasal, niregaluhan ko siya ng kondo at kotse. At ngayon, nagpatuloy si Clara sa isang nagtatagumpay na boses. Kung hindi dahil sa pera mula sa Roxas Group, sa tingin mo ba papansinin siya ni Kuya? Laging umaarteng parang isang sosyal at edukadang heredera. Nakakainis. Pero iba ka, Valerie. Maganda, mabait. Sabi ni Kuya, kapag nabuntis ka na, didiborsiyuhin na niya si Amelia. Nagdilim ang aking paningin. Kung hindi ako napasandal sa pader, siguradong bumagsak ako. Miguel Sandoval, isa kang walang hiya. At ako, si Amelia Roxas, napakabulag ko. Nang akma na akong papasok sa silid, nag-vibrate ang aking telepono. Mabilis akong umurong sa isang sulok ng pasilyo. Ang pangalan ni Papa ang nasa screen. Huminga ako ng malalim at sinagot ito. Amelia, nasaan ka? Ang boses ng aking ama ay hindi pangkaraniwang seryoso. Nasa bahay po, Pa. Pabulong kong sagot. Mabuti, huminto siya. May napansin kaming mga hindi normal na capital flow sa Sandoval Holdings kamakailan. Naglilipat si Miguel ng malalaking halaga mula sa kumpanya patungo sa mga overseas account. Bantayan mo siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay habang tinitingnan ko ang nakaawang na pinto. Pa, sa tingin ko hindi na natin kailangan pang gawin yan. Ibinaba ko ang telepono. At pagkatapos ng isang huling sulyap sa silid, umalis ako sa bahay nang kasing tahimik ng aking pagpasok. Pagkasakay sa kotse, isang hindi mapigilang panginginig ang bumalot sa aking katawan. Tiningnan ako ni Mang Ben sa rearview mirror. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Ma'am, namumutla po kayo. Sa opisina po tayo, Mang Ben. Sabi ko, nagtiimbagang. Kinuha ko ang salamin mula sa aking bag at niretouch ang aking maputlang mukha at pakitawagan ang branch manager ng bangko ko. Kailangan kong i-freeze ang ilang card. Urgent. 6 na black card. Lahat ay inisyu gamit ang credit limit ng Roxas Group. Ang mga card na iyon ang nagbigay daan sa aking mga biyenan na gumastos ng halos milyong patlimain. Si Miguel, si Clara, ang biyenan kong lalaki, ang biyenan kong babae, at maging isang walang silbing tiyuhin, ay mayroon nito. Oras na para bawiin ang mga ito. Ang operasyon sa aking mobile banking app ay tumagal lamang ng ilang minuto. Nang mag-flash sa screen ang freeze successful, isang malamig na ngiti ang nabuo sa aking mga labi. Simula pa lang ito. Miguel, Clara, magbabayad kayo sa inyong kataksilan. Pagkatapos ko, tumunog ang aking telepono. Si Clara. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Amelia, ano bang nangyayari? Hindi gumagana ang card ko. Napahiya ako. Ang boses niya ay matinis at hindi kaaya-aya. Baka may system update lang. Sabi ko nang may kahinahunan na hindi ko naman nararamdaman. Titingnan ko. Bilisan mo. May meeting ako sa mga kaibigan ko. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makatapos. Agad namang tumawag si Miguel. Nang makita ko ang pangalan ng aking asawa sa screen, parang binaligtad ang aking sikmura. Nireject ko ang tawag. Mang Ben, sabi ko, tinitingnan ng aking tsuper. Pumunta tayo sa headquarters ng Prime Metro Holdings. Kailangan kong makita si Ginoong Reyes. Ang 6-figure job ni Clara Sandoval ay bilang na ang mga araw. Habang nakaupo sa leather na sopa sa opisina ng CEO ng Prime Metro Holdings, pinapatunog ko ang aking mga daliri sa armrest. Si Ginoong Reyes, isang dating tauhan ng aking ama, ay tumingin sa akin na may pighati sa mukha. Miss Roxas, si Miss Sandoval po ay hipag ninyo. Ang gawin ito, hindi po ba medyo? Sabi niya, inaayos ang kanyang gold-rimmed na salamin at pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ginoong Reyes, sabi ko, humigop ng tsaa. Ang aking boses ay malumanay. Ngunit may hindi maikakailang lakas. Naaalala niyo ba kung sino ang tumulong sa problema sa sugal ng anak niyo sa Parañaque? Ilang taon na ang nakalipas? Namutla ang mukha ni Ginoong Reyes. Naiintindihan ko po. Sabi niya,
at kinuha ang intercom. Miss Cruz, paki-contact ang Human Resources. Ihanda ang termination papers para kay Clara Sandoval. Siguraduhing handa ang kanyang final check ngayong araw. Ibinaba ko ang aking tasa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Maraming salamat. Siya nga pala. Narinig ko na may problema ang Prime Metro sa lupa para sa bagong BGC North Project. Nag-golf ang papa ko, kasama ang kalihim ng DPWH. Nagningning ang mga mata ni Ginoong Reyes. Paulit-ulit siyang tumango. Miss Roxas, wag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ang bagay na ito ng walang palya. Paglabas ko ng gusali, nakakasilaw ang sikat ng araw. Mayroon akong 17 missed calls. 5 galing kay Miguel, 3 sa aking biyanang babae, at ang natitira ay kay Clara. Tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan, si Attorney Katrina De Leon. Kat, may oras ka? Magkape tayo. 30 minuto ang lumipas. Sa isang bar sa The Peninsula, Manila, dumating si Katrina na nagmamarcha sa kanyang 4-inch na Christian Louboutin heels. Nakasuot ng isang matikas na itim na suit. Lahat ng lalaki sa lugar ay napalingon sa kanya. Amelia Roxas. Kaya pala maaga kang umuwi galing Paris. Sabi niya. Tinaasan ako ng kilay pagkaupo. Huwag mong sabihing may kalokohan na naman si Miguel. Habang hinahalo ang rosas sa aking tasa, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Walang labis, walang kulang. Sa nakita ko kaninang umaga, napamura si Katrina, dahilan para mapalingon ang katabing mesa. Wala siyang pakialam. Si Clara! Yung walang utang na loob na bruhang yon. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan mo sa kanya, naglakas loob siyang makipagsabuatan sa kapatid niya para mag-alaga ng kabit. Hindi lang yan, sabi ko. Binubuksan ng isang email sa aking telepono at ipinasa sa kanya. Kapapadala lang to ng private investigator. Ang pangalan ng babae ay Valerie Reyes, Dabalabong Toto, junior sa UP na kumukuha ng theater arts. At alam mo ba kung sino ang nagpakilala sa kanya kay Miguel? Mabilis na binasa ni Katrina ang file. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Clara? Eksakto. Sagot ko, nang may malamig na ngiti. At hindi lang yan, ginamit ni Clara ang mga koneksyon ko para makakuha si Valerie ng internship sa isang production company, isang subsidiary ng Roxas Group. Sobra na to. Sira ulo ba siya? Hinampas ni Katrina ang mesa sa galit. Anong gagawin mo? Maingat akong naglagay ng hand cream. Pangalawa, tiningnan ko ang aking relo. Sa mga oras na ito, dapat natanggap na ni Clara ang kanyang termination letter. Sumipol si Katrina. Magaling! Pero hindi basta-basta tatanggapin yan ng mga biyenan mo. Talaga? Tanong ko, itinaas ang aking tasa. Siya nga pala, Kat. Tingnan mo ang mga account ng Sandoval Holdings. Sabi ni Papa, malaki ang perang nililipat ni Miguel sa ibang bansa. Naging seryoso ang ekspresyon ni Katrina. Nasa radar ko na yan. Ang cash flow mula sa ilan sa kanilang mga proyekto ay kahina-hinala. Sa tingin ko, ninanakawan ni Miguel ang kumpanya. Isang panginginig ang dumaan sa aking mga daliri, at ilang patak ng tsaa ang natapon sa mesa. Alam kong walang utang na loob si Miguel. Pero ang magnakaw sa kumpanya ng sarili niyang pamilya? Habang nag-uusap kami, muling tumunog ang aking telepono, ang aking biyenang babae. Huminga ako ng malalim at sinagot, Amelia, anong nangyayari? Nasa Milan kami ng papa mo para bumili ng mga muebles. Tapos biglang hindi gumana ang card. Ang tono niya ay puno ng halatang pagkainis. Ay, mama, baka nag-a-update lang po ang sistema ng bangko. Alam niyo naman po ang mga ganyan. Sabi ko sa isang inosenteng boses. Huwag po kayong mag-alala. Ipapacheck ko po bukas. Pero itong sofa, Limited Global Edition. Pagmamaktol niya, pinutol ko siya. Mama, nasa meeting po ako. Tatawagan ko po kayo mamaya. Magbayad na lang po muna kayo ng ibang card, okay? Nang hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong sumagot, mariin kong ibinaba ang tawag. Binigyan ako ni Katrina ng thumbs up. Ang galing mong artista, Amelia.
Isang mapait na ngiti ang isinukli ko. Sa 5 taon ng pagsasama, kung may isang bagay akong natutunan, iyon ay ang umarte. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Si Miguel. Nagkatinginan kami ni Katrina. Inilagay ko sa speaker. Amelia, ano bang ginagawa mo? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Miguel sa telepono. Kasisibak lang ni Clara, nang walang dahilan. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Pinanatili kong naka-speaker, para marinig ni Katrina ang lahat. Miguel, mahal, anong sinasabi mo? Natanggal si Clara? Paano? Huwag kang magkunwari. Lalo pa siyang sumigaw. Sinabi ni Ginoong Reyes, na utos daw galing sa taas. Sino pa ba maliban sa Roxas Group ang makakapagpatanggal ng isang executive sa Prime Metro? Sa isang tawag lang, tinabunan ko ang aking bibig at umubo para itago ang aking tawa. Mahal, wala talaga akong alam. Kararating ko lang ng eroplano. Jet lag pa ako. Ikaw? Humina at bumaba ang tono ni Miguel. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Nagkakape kasama si Katrina. Tumingin ako kay Katrina na namumula na sa pagpipigil ng tawa. Bakit hindi ka pumunta dito? Nasa The Peninsula kami. Papunta na ako, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Sa wakas, ay humagalpak ng tawa si Katrina. Diyos ko, Amelia, hindi ko alam na ganyan ka kagaling na artista. Dapat bigyan ka ng famas. Umiling ako. Nawala ang aking ngiti. Hindi siya pupunta para makipag-usap. Pupunta siya para tingnan kung guilty ako. At ngayon? Tanong ni Katrina. Tumingin ako sa bintana. Ang tanawin ng Makati skyline ay nakalatag sa aming paanan. Isang karagatan ng mga sasakyan at nagniningning na mga ilaw. Ngayon, hahayaan nating uminit pa ng kaunti ang sitwasyon. Ang pagkatanggal ni Clara sa trabaho ay appetizer pa lang. Titingnan natin kung ano ang susunod na hakbang ng mahal kong mga biyenan. 20 minuto ang lumipas. Gaya ng inaasahan, hindi sumipot si Miguel. Sa halip, may ipinost si Clara sa Instagram. Inilalagay ng panahon ang lahat sa kanilang lugar. Ang ibang tao ay hindi dapat maging masyadong mayabang o baka karmahin sila. Ang larawan ay isang black and white selfie. Ang kanyang mga mata ay pula na parang umiyak. Nilike ko ito nang may nagyayelong ngiti. Inirapan ni Katrina ang kanyang mga mata. Hindi matalino yang babaeng yan. Pinoprovoke ka pa sa ganitong sitwasyon. Spoiled yan mula pagkabata, sabi ko. Ibinaba ang aking telepono. Sa pamilyang yan, laging pabor sa anak na lalaki. Pero laging kinukonsinti rin siya. At anong gagawin mo kay Valerie? Tanong ni Katrina. Nanigas ang aking tingin. Sa ngayon, hahayaan ko siyang mabulok. Kung binigyan siya ni Miguel ng walk-in closet, tingnan natin kung gaano katagal niya kayang sustentuhan yun. Biglang ibinaba ni Katrina ang kanyang boses. Amelia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kung totoong nandarambong ng pondo si Miguel, hindi na ito personal na problema. Kapag pumutok ang iskandalo, maaaring madungisan ang pangalan ng Roxas Group. Kumabog ang aking puso. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Katrina. Seryoso na ngayon. Kailangan mong maghanda sa pinakamasama. Mag-ipon ka ng ebidensya at protektahan mo ang sarili mo. Ang isang tulad ni Miguel, kapag na-corner, kayang gawin ang lahat, tumango ako. May naisip ako. Siya nga pala. Mag-imbestiga ka ng husto tungkol kay Valerie Reyes. May kutob akong hindi ito ganoon kasimple. Actually, sabi ni Katrina, tinitingnan ang kanyang relo. Kailangan ko nang bumalik sa firm. May kliyenteng naghihintay. Uuwi ka ba ngayong gabi? Siyempre. Sabi ko, ngumiti. Bahay ko yon. Diba? Pagkatapos magpaalam kay Katrina, dumiretso ako sa kumpanya ng aking ama. Sa pinakamataas na palapag ng headquarters ng Roxas Group, tumatanggap ng mga ulat ang aking ama mula sa kanyang mga executive. Nang makita niya akong pumasok, itinigil niya ang meeting. Pa,
Kailangan nating imbestigahan ang cash flow ng Sandoval Holdings, sabi ko kaagad. Kumunot ang noo ng aking ama. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kaninang umaga at ang aking mga hinala tungkol sa pagnanakaw ni Miguel. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting tumitigas, hanggang sa wakas ay hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Walang hiya siya! Sigaw niya. Alam ko na mula pa sa simula, hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yan. Pero nagpumilit ka. Pa, pinutol ko siya. Hindi ito ang oras para dyan. Ang mahalaga ay malaman kung gaano kalaki ang nailipat niya at kung saan. Ginamit ng aking ama ang intercom para tawagan ang CFO at ang pinuno ng risk department sa kanyang opisina. Habang naghihintay kami, iniabot niya sa akin ang isang salansan ng mga papel. Tingnan mo to. Iyon ang bank statement ng Sandoval Holdings sa nakalipas na 3 buwan. Ilang malalaking transfer ang kapansin-pansin. Ang kabuuan ay halos 1,200,000. Saan napunta ang perang to? Tanong ko. Sa isang shell company sa Cayman Islands. Sabi ng aking ama nang may pagkasuklam. Akala ni Miguel, matalino siya, pero nakalimutan niyang may mga mapagkakatiwalaan akong tao sa bangko. Pinigil ko ang aking hininga. 700 million. Hindi na ito usaping moral. Ito ay isang krimen. Amelia, sabi ng aking ama, tinitingnan ako ng may solemne. Anong plano mong gawin? Isinara ko ang file. Ang aking boses ay kakaibang kalmado. Una, iipunin ang lahat ng ebidensya. At pagkatapos, tiningnan ko siya sa mata. Pagbabayarin sila. Nang umalis ako sa gusali ng Roxas Group, madilim na. Habang nakaupo sa kotse, nakikita ang 12-12 ng missed calls mula kay Miguel at mga mensaheng puno ng insulto mula kay Clara. Nakaramdam ako ng matinding pagod. Tiningnan ako ni Mang Ben sa rearview mirror. Ma'am, diretso na po ba tayo sa bahay? Ipinikit ko ang aking mga mata. Opo. At bukas, pakitawagan ng isang locksmith. Gusto kong palitan lahat ng lock sa bahay. Lahat po, ma'am? Gulat na tanong ni Mang Ben. Oo, lahat. Sabi ko, iminulat ang aking mga mata. Kasama na ang mga pinto sa kwarto ni Miguel at ni Clara. Nang pumasok ang sasakyan sa gated community, nakita kong bukas ang mga ilaw ng bahay. Nakauwi na si Miguel. Huminga ako ng malalim. Kinumpose ang aking ekspresyon. At pumasok. Amelia! Tumalon si Miguel mula sa sofa. Namumutla ang mukha. Sa wakas, nakauwi ka na. Anong problema? Tanong ko, nagkukunwaring nagulat. May nangyari ba? Nagkukunwari ka pa rin? Sumugod siya sa akin. Ang nangyari kay Clara ay, gawa mo. At ang mga card din, umiwas ako at ipinatong ang aking bag sa konsol. Miguel, wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kasama ko si Katrina. Tapos sa opisina ni Papa. Pinag-usapan namin ang mga proyekto buong araw. Hinawakan ni Miguel ang aking pulso ng mahigpit. Tigilan mo na ang kalokohan. Sa tingin mo, hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Hinila ko ang aking kamay. Miguel, mag-ingat ka sa mga salita mo, malamig kong sabi. Nasa bahay kita. Bahay mo? Umismid siya. Sa loob ng 5 taon. Lahat sa'yo. Ang bahay sa'yo. Ang kotse sa'yo. Maging ang trabaho ng kapatid ko. Nakadepende sa pamilya mo. Isang alon ng galit ang bumuhos sa akin, pero pinigilan ko ito. At sa pera mula sa bahay ko, sinusustentuhan mo ang kabit mo. Nagbago ang mukha ni Miguel. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Valerie Reyes, 22 years old. Estudyante ng theater arts. Binigkas ko ng malinaw. Gusto mong ipagpatuloy ko? Ang mukha ni Miguel ay nagbago mula sa pagkasindak patungo sa galit. Iniimbestigahan ka? Pakiusap. Wala akong ganoong karaming libreng oras. Ang mahal mong kapatid, ipinapakita sa babaeng yun ang pugad ng pag-ibig nyo kaninang umaga. At nahuli ko sila sa akto. Nautal si Miguel, umiwas ng tingin. Amelia, makinig ka. Isang hindi pagkakaunawaan lang yun. Tama na. Sabi ko, itinaas ang kamay para pigilan siya.
Pagod na ako. Mag-usap tayo bukas. Nang paakyat na ako sa hagdan, sumigaw si Miguel. Amelia, wag mong subukan ang pasensya ko. Sa tingin mo ba malaking bagay ang Roxas Group? Ako. Si Miguel Sandoval. Kayang mabuhay nang wala ang pamilya mo. Nang hindi lumilingon, iwinagayway ko lang ang aking kamay. Kung gayon, subukan mo. Pumasok ako sa kwarto, nilak ang pinto, at napaupo sa sahig. Sa wakas, ang mga luhang pinigilan ko buong araw ay malayang dumaloy. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Katrina. Nalaman ko na. Si Valerie Reyes ay hindi inosente. Konektado siya sa ilang mahahalagang negosyante. Mukhang may nasa likod niya. Sasabihin ko sa iyo ang detalye bukas. Pinunasan ko ang aking mga luha at nag-reply. Okay, sa gabi bago ang 60 kaarawan ng aking biyenang lalaki. Nakatayo ako sa harap ng walk-in closet. Hinahaplos ang hanay ng mga couture gown. Huminto ako sa isang pulang Valentino na may malalim na v-neck. Isang pula na kasing sidhi ng dugo, ng apoy. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Katrina ang nagkumpirma. Dadalo rin si Valerie Reyes sa party. Inayos ni Clara. Sabi niya, dadalhin daw siya ni Miguel bilang kanyang inaanak. Isang malamig na ngiti ang sumilay, at nag-reply ako. Perfect. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang pulang damit. Isinukat ito. 5 taon na ang nakalipas. Sa aking kasal, sinabi ng biyenan kong babae na masyadong malaswa ang pula. Hindi bagay sa isang dalaga mula sa isang mabuting pamilya. Bukas, balak kong magpasiklab. Ang party ay ginanap sa Grand Ballroom ng The Peninsula. Sadyang huli akong dumating ng 20 minuto. Nang buksan ng staff ang malaking gintong pinto, elegante akong pumasok suot ang aking diamond-encrusted na Jimmy Choo heels. Lahat ng mata ay napabaling sa akin. Amelia, Hija, dumating ka. Sabi ng aking biyenan lumapit na may pilit ng ngiti. Ang kanyang tingin. Gayunpaman, ay nakapako sa aking nag-aalab na pulang damit. At isang kislap ng pagkadismaya ang dumaan sa kanyang mukha. Happy birthday, Mama Papa. Sana po humaba pa ang buhay ninyo. Sabi ko nang may ngiti habang inaabot ang isang gift box. Sa loob ay isang Patek Philippe na relo. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Binili siyempre gamit ang kanyang black card. Tinanggap ng aking biyenang lalaki ang regalo. Nang may pilit na ngiti, ang presensya mo lang ay sapat ng regalo. Ginala ko ang aking paningin sa ballroom. Agad kong natagpuan si Miguel at Clara sa isang sulok. Katabi nila, siyempre, si Valerie Reyes. Nakasuot siya ng puting lace na damit, nagkukunwaring isang inosenteng estudyante. Ngunit sa kanyang pulso, ay isang limited edition na Cartier bracelet. Naaalala kong nakita ko ang resibo sa bulsa ni Miguel noong nakaraang buwan. At sino naman itong magandang dalaga? Tanong ko. Lumapit na para bang walang alam. Halatang nanigas ang katawan ni Miguel. Mabilis na humarang si Clara sa harap ni Valerie. Ah, kaibigan ko to mula sa kolehiyo. Ang pangalan niya ay Valerie. Valerie, ito ang hipag ko. Timid na iniabot ni Valerie ang kanyang kamay. Nice to meet you, Amelia. Marami nang naikwento sa akin si Clara tungkol sa'yo. Hindi ko inabot ang kanyang kamay. Isang bahagyang ngiti lang ang ibinigay ko. Talaga? Naiwang nakabitin sa ere ang kamay ni Valerie, at ang kanyang mukha ay namula na parang kamatis. Nagmadaling sumingit si Clara. Hahanga-hanga ka raw, Amelia, sabi niya. Napaka-elegante mo. At ang galing mong manamit. Ah! Sabi ko, tinaas ang isang kilay. Magaling siyang pumili ng sasabihin. Sa wakas, hindi na nakatiis si Miguel. Amelia, sa tingin mo ba, angkop na dumating ka ng ganito ang suot sa kaarawan ng papa ko? Tiningnan ko ang aking pulang damit. Pagkatapos ay sa mga humahangang tingin ng ibang bisita, at bahagyang tumawa. Bakit? Hindi mo ba gusto? Kakasabi lang sa akin ni Miss Reyes na bagay daw sa kutis ko. Sasagot pa sana si Miguel, ngunit pinigilan siya ni Clara. Kuya, lahat nakatingin.
Nang may elegansa, kumuha ako ng isang baso ng champagne at lumakad patungo sa mga bigatin sa korporasyon. Lahat sila ay matatandang kaibigan ng aking ama at mahahalagang partner ng pamilya ng aking asawa. Ginoong Brown, Ginoong Garcia, matagal na tayong hindi nagkita. Itinaas ko ang aking baso bilang pagbati. Amelia, lalo kang gumaganda araw-araw, sabi ni Ginoong Brown nakangiti. Kamusta ang papa mo? Mabuti naman po, salamat. Busy gaya ng dati. Humigop ako ng champagne. Siya nga pala. Narinig ko na may problema ang Sandoval Holdings sa bagong BGC North Project. Nagkatinginan ang mga negosyante. Ibinaba ni Ginoong Garcia ang kanyang boses. Amelia, mas mabuting huwag ng pag-usapan ang mga bagay na yan. Hindi maganda ang sitwasyong pinansyal ng Sandoval Holdings ngayon. At ilang bangko na ang nagmamasid sa kanila. Nagkunwari akong nagulat. Talaga? Walang sinasabi sa akin si Miguel. Ikaw, Amelia. Umiling si Ginoong Brown. Napaka-inosente mo. Sa sandaling iyon, lumapit si Clara kasama si Valerie. Ginoong Brown. Ginoong Garcia. Magandang gabi. Magalang na bumati si Clara. At itinulak si Valerie paharap. Gusto po kayong makilala ni Valerie. Valerie ay Assistant Valerie. Agad na itinaas ni Valerie ang kanyang baso. Marami na po akong narinig tungkol sa inyo. Hayaan ninyo akong mag-toast sa mga master. Pinanood ko ang kanyang pag-arte. Tumatawa sa loob-loob. Ang babae ay marunong gumalaw sa mga ganitong okasyon. Hindi katakatakang nahulog sa kanya si Miguel. Pagkatapos ng ilang ikot ng inuman, lumuwag ang atmosphere. Nakita kong may ibinulong si Clara kay Valerie. Tumango ito. Kumuha ng isang baso ng red wine at lumapit sa akin. Amelia, ang boses ni Valerie ay sobrang tamis. Isang toast para sa'yo. Salamat sa imbitasyon. Nakita ko ang red wine sa kanyang kamay at alam ko na. Nang akma na niyang ididikit ang kanyang baso sa akin, biglang tumagilid ang kanyang pulso at ang buong laman ay natapon sa aking pulang damit. Ay, pasensya na talaga. Sigaw ni Valerie, nagkukunwaring lampa habang sinusubukang punasan ako. Ngunit isang kislap ng tagumpay ang kumislap sa kanyang mga mata. Natahimik ang ballroom. Lahat ng mata ay nasa amin. Sumugod si Miguel at Clara na may hindi maitagong kasiyahan sa kanilang mga mukha. Amelia, huwag kang mag-alala. Hindi sinasadya ni Valerie, sabi ni Miguel. Kahit na ang kanyang tingin ay mapanghamon, tiningnan ko ang mantsa ng alak sa aking damit. Dahan-dahang itinaas ang aking ulo at ngumiti ng perpekto. Nang inaasahan ng lahat na gagawa ako ng eksena, isang waiter ang dumaan sa tabi ni Valerie at aksidenteng natumba sa kanya. Ang 3 baso ng red wine sa kanyang tray ay natapon lahat sa malinis na puting damit ng dalaga. Ah! Sumigaw ng matinis si Valerie. Galit niyang pinagpag ang kanyang damit. Hoy! Wala ka bang mata? Alam mo ba kung magkano tong damit na to? Natahimik ang ballroom. Ang dalisay at birhen na sisne kanina ay naging isang sumisigaw na palengkera. Lumapit ang aking biyenan. Anong iskandalo ito? Amelia, paano mo nagawang ipahiya ang isang bisita ng ganito? Kumislap ako ng inosente. Mama, nakita niyo po mismo. Aksidente lang po ng waiter. Ikaw! Galit na galit ang mukha ni Miguel. Hindi natinag. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag at pinatugtog ang isang audio file. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Clara sa buong ballroom. Ha? Yung baog na yon. Anong karapatan niyang mapabilang sa pamilyang ito? Isa lang siyang walking ATM. Sabi ni Kuya. Kapag nabuntis ka na, didiborsiyuhin na niya si Amelia. Nagkaroon ng pangkalahatang bulungan. Namutla si Clara na parang papel. Sumabog si Miguel. Amelia, ang lakas ng loob mo. Lakas ng loob na gawin ang ano? Malamig kong pinutol. Nailabas ang maduming sekreto ng pamilya niyo? Tumingin ako sa aking biyanang lalaki. Papa, happy birthday. Nagustuhan niyo po ba ang regalo ko? Ang mukha ng aking biyenan ay gusot. Ang basong hawak niya
ay nahulog sa sahig, nabasag, nang may matinis na tunog. Amelia! Sigaw ni Miguel. Sumusugod sa akin na nakataas ang kamay. Nakatayo lang ako. Bago pa man umabot ang kanyang kamay sa aking mukha, dalawang bodyguard na nakaitim, ang biglang lumitaw, at hinawakan ang kanyang pulso. Ginoong Sandoval, umayos po kayo, sabi ng isa sa kanila sa isang malamig na boses. Inayos ko ang aking damit at bahagyang yumuko sa mga bisita. Paumanhin po. Sa pagsira ng gabi, kailangan ko na pong umalis. Habang papalayo, narinig ko ang mga hysterical na sigaw ng aking biyenan at ang mga sumpa ng aking biyenan. Si Miguel, na hawak ng mga bodyguard, ay sinubukang sumunod, ngunit nakasakay na ako sa kotse. Uwi na po, ma'am? Tanong ni Mang Ben. Hindi. Dalhin mo ako kay Katrina. Hinubad ko ang aking namantsahang damit at kinuha ang isang sobre mula sa ilalim ng upuan. Ang palabas ay nagsisimula pa lamang. Habang papalayo ang sasakyan sa The Peninsula, nakita ko si Valerie sa entrada, na sinusubukang pumara ng taxi. Mukhang kaawa-awa. Ang kanyang puting damit ay isa ng pangit na kulay rosas. Ibinaba ko ang bintana, binigyan siya ng isang bahagyang ngiti, at ibinuka ang bibig para sa dalawang salita. Paalam. Ganda. Ang kanyang ekspresyon ay para siyang nakakita ng multo. Sa apartment ni Katrina, iniabot ko sa kanya ang sobre. Mga financial report ng Sandoval Holdings sa nakalipas na 3 taon. Tingnan mo, binuklat ito ni Katrina, lumalalim ang kunot ng kanyang noo. Amelia, hindi lang ito pagnanakaw. Pinapalitan ni Miguel ang mga numero sa libro. Pinalolobo ang mga gastos sa proyekto. Pinag-uusapan natin dito ang halagang hindi bababa sa AI 1.75 bilyon. Pinigil ko ang aking hininga. 1 bilyon at 75 milyon. Siraulo na siya. At ang pinakamatindi, sabi ni Katrina, itinuturo ang isang pahina. Ang pera ay hindi napunta sa kanyang personal na account, kundi sa isang investment company na tinatawag na Argos Investments. Argos Investments. Pamilyar ang pangalan. Teka, hindi ba't yan ang kumpanya ni Ricardo Montoya? Tumango si Katrina. Siya nga, si Ricardo Montoya, ang real estate mogul ng Maynila. Kung kasabwat ni Miguel, si Montoya. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali bago sagutin. Miss Roxas? Isang boses ng babae na hindi ko kilala. Si Valerie Reyes po ito. Pwede po ba tayong mag-usap? Tinaasan ko ng kilay. Tungkol. Tungkol po kay Ginoong Sandoval at Ginoong Montoya. Nanginginig ang kanyang boses. Mayroon po akong confidential na impormasyon, pero kailangan ko po ng proteksyon. Nagkatinginan kami ni Katrina. Pumunta ka sa law firm ni Katrina ngayon din. Ite-text ko sa'yo ang address. Huwag kang magsasabi kahit kanino, pagkababa ng tawag. Kumunot ang noo ni Katrina. Nagtitiwala ka sa kanya? Umiling ako. Hindi. Pero dahil siya na ang nag-alok, tingnan natin kung anong sasabihin niya. 30 minuto ang lumipas. Tumunog ang doorbell. Tiningnan ni Katrina ang peephole para kumpirmahin na si Valerie nga iyon bago buksan ang pinto. Malayo sa kanyang kaakit-akit na anyo sa party. Maputla ang mukha ni Valerie at maga ang kanyang mga mata. Umiyak siya. Amelia, sabi niya. At pagkapasok, lumuhod siya. Hindi ko siya tinulungang tumayo. Magsalita ka. Sa pagitan ng mga hikbi, umamin si Valerie. Hindi ko po nilapitan si Ginoong Sandoval sa sarili kong kagustuhan. Inutusan po ako ni Ginoong Montoya. Gusto niyang makuha ko ang mga sikreto ng negosyo mula sa Sandoval Holdings at sa Roxas Group. Kumabog ang aking puso. Magpatuloy ka. Nangako po sa akin si Ginoong Montoya ng O 100 milyon at pagpapaaral sa akin sa ibang bansa. Kung magtatagumpay ako, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero ngayon, pagkatapos ng party, nagpadala siya ng mga tao para balaan ako na manahimik. Kung hindi ano,
Giit ni Katrina. Kung hindi, sisirain niya ang career ko at sasaktan ang pamilya ko. Humagulgol muli si Valerie. Amelia, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Matagal ko siyang tinitigan at biglang nagtanong, alam ba ni Miguel na tao ka ni Montoya? Umiling si Valerie. Hindi po, sinabi ni Ginoong Montoya, na si Miguel ay isang pawn lang, na itatapon din niya, pagkatapos gamitin. Isang pawn. Isang kilabot ang gumapang sa akin. Paano kung ang totoong target ni Montoya ay hindi ang pamilya Sandoval, kundi ang aking Roxas Group? Katrina, tumayo ako. Humanap ka ng magpoprotekta kay Valerie. Kailangan kong makita si Papa kaagad. Hinawakan ni Valerie ang aking damit. Amelia, may isa pa po. Plano ni na Ginoong Sandoval at Ginoong Montoya na ilipat ang ilang mahahalagang dokumento sa susunod na linggo. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa bagong BGC North Project. Ang bagong BGC North Project, ang pinakamalaking joint real estate project ng Roxas Group at Sandoval Holdings, nagkakahalaga ng ayaw 100 bilyon. Yumuko ako at tiningnan siya sa mata. Sigurado ka ba? Tumango siya ng desperado. Sinabi po yon ni Ginoong Sandoval isang gabi noong lasing siya. Sabi niya, sa pagkakataong ito, bibigyan niya ng malaking dagok ang Roxas Group. Tumayo ako. Pakiramdam ko'y nagyelo ang dugo sa aking mga ugat. Hindi lang ako pinagtaksilan ni Miguel. Gusto rin niyang wasakin ang aking pamilya. Katrina, ihanda mo na ang mga legal na dokumento. Ang boses ko ay nagyayelo. Oras na para ipakita kay Miguel Sandoval kung anong nangyayari kapag naglalaro ka ng apoy. Ang press conference ay naka-schedule ng alas 10 ng umaga. Dumating ako ng alas 7. Nandoon na si Katrina, kasama ang kanyang team. Inihahanda ang silid. Sa malaking screen, paulit-ulit na ipinapalabas ang isang presentasyon na ako mismo ang gumawa. Kamusta? Lumapit ako at inalok si Katrina ng kape. Kinuskos niya ang kanyang namumulang mga mata. Handa na ang lahat, sabi niya. Ngunit nag-alinlangan sandali. Sigurado ka ba talagang gusto mong ituloy ito hanggang sa dulo? Kapag naging publiko na to, wala nang atrasan. Humigop ako ng kape. Ang mapait na lasa ay kumalat sa aking dila. Mula sa sandaling dinala ni Clara si Valerie sa bahay ko. Wala nang atrasan. Bumuntong hininga si Katrina at iniabot sa akin ang isang diaryo. Ang headline, hindi galing sa pamilyang negosyante. 5 taong pagkabaog, nag-udyok sa pagtataksil ng asawa. Eredera ng Roxas Group. Ginagamot dahil sa sakit sa isip. Ang mga biyenan ko, sabi ko nang may malamig na ngiti. Ipinakita sa akin ni Katrina ang ilang post sa social media. Ang mga trending topic ay, Amelia Roxas Baog, baliw na heredera, iniwanan naghihiganti. Nagbayad si Clara ng ilang influencer para ikalat ang mga chismis sa buong internet. Bahagyang nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang mga makamandag na komento. Gusto ng mga biyenan kong tuluyang sirain ang aking reputasyon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Katrina. Tinapik ako sa balikat. Pagkatapos ng presscon, maglalaho ang mga chismis na yan. Umiling ako. Hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Ang iniisip ko ay kung bakit nagmamadali si Miguel. Ang lohikal sana ay subukan niyang pakalmahin ako. Hindi pa niya napipiga lahat ng yaman mula sa Roxas Group. Kumunot ang noo ni Katrina. Sinasabi mo bang may kumokontrol sa kanya? Ibinaba ko ang tasa ng kape. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Miguel ang lumitaw sa screen. Sinagot ko at inilagay sa speaker. Amelia, ang boses ni Miguel ay nakakagulat na malambing. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Ang tono ko ay neutral. Alam kong naghahanda ka ng press conference. Huminto siya. Huwag mong gawin. Pwede nating ayusin ang mga problema natin sa pribado. Gusto mo? Tinaas ko ang kilay. Wow! Ngayon nag-aalala ka na sa mga maduming sikreto. Hindi mo yan iniisip noong nasa kama ka kasama ang kabit mo. 'Di ba? Amelia, halos magmakaawa ang kanyang boses. Nagkamali ako. Inaamin ko.
Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Mag-usap tayo ng personal. Nagkatinginan kami ni Katrina. Sige. Pagkatapos ng press con, 2:00 sa restaurant ng The Peninsula. Pagkababa ng tawag, tiningnan ako ni Katrina na hindi makapaniwala. Talagang makikipagkita ka sa kanya? Siyempre, sabi ko nang may malamig na ngiti. Ang katotohanang desperado siyang pigilan ang press con ay nagpapakita na nasa tamang landas tayo. 9:30, nagsimulang dumating ang media. Pumunta ako sa makeup room at humiling ng napaka-subtle na makeup. Miss Roxas, gusto niyo po ba ng matapang na look? Maingat na tanong ng stylist. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nagtaka ang stylist, ngunit sinunod ang aking hiling. Ipinikit ko ang aking mga mata, sakto 10:00. Umakyat ako sa entablado. Suot ang isang simpleng puting suit. Agad na kumislap ang mga flash ng kamera. Bahagya kong itinagilid ang aking ulo. Nagpapakita ng isang imahe ng kahinaan at lakas ng sabay. Salamat sa lahat ng media sa inyong oras. Malumanay ang aking boses. Kamakailan. Maraming tsismis ang kumakalat tungkol sa aking asawa at sa akin. Ngayon, narito ako para linawin ang mga bagay. Binuksan ko ang malaking screen. Ipinakita ko ang isang medical report mula sa St. Luke's Medical Center, isa sa pinakamahusay na ospital sa bansa. May nagsasabing baog ako. Ito ang aking gynecological report na nagpapatunay na normal ang lahat sa akin. Sunod, pinatugtog ko ang isang audio recording. Iyon ang matatamis na salita ni Miguel kay Valerie. Mahal, kapag nakuha ko na ang kontrol sa BGC North Project, didiborsiyuhin ko na ang matandang yon. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Walang tigil sa pagkuha ng litrato ang mga mamamahayag. Tungkol naman sa pagiging may sakit ko sa isip. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ko. At nagpakita ng mas maraming larawan. Mga imahe iyon ni Miguel at Valerie na nagbabakasyon sa Palawan. Ang petsa ay kasabay ng mga araw na inaalagaan ko ang aking biyenan sa ospital pagkatapos ng isang operasyon. Sa wakas, inilabas ko ang aking sikretong sandata, ang mga hindi regular na financial report ng Sandoval Holdings. Malinaw na ebidensya ng pagnanakaw ni Miguel ng pondo. Bilang asawa ni Miguel Sandoval, ayaw ko sanang isapubliko ang mga bagay na ito. Nanginginig ang aking boses. Ngunit dahil ang kanyang pamilya ay nagpakalat ng mga chismis para siraan ako, wala akong ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang aking sarili. Umulan ang mga tanong mula sa mga mamamahayag. Sinagot ko ang ilan ng pili, at pagkatapos ay yumuko ng malalim. Paumanhin. Labis po akong apektado sa emosyon. Tatapusin na po natin ang sesyon para sa araw na ito. Pag-alis ko sa silid, hinawakan ni Katrina ang aking braso. Pang-famas ang acting mo. Ang opinyon ng publiko sa internet, bumaligtad na agad. Pinunasan ko ang mga luha sa aking mata, na sa totoo lang ay mga patak mula sa isang eye moisturizer na palihim kong inilagay. Bumagsak ng 5% ang stocks ng Sandoval Holdings sa pagbubukas, at pagkatapos mismo ng press con mo, bumulusok na sa trading limit. Masayang sabi ni Katrina. Tumango ako. Unang hakbang pa lang yan. 2:00 ng hapon. Dumating ako sa restaurant ng The Peninsula. Hinihintay na ako ni Miguel. Mukha siyang pagod. Namumula ang mga mata. Amelia. Tumayo siya nang makita ako. Sinabihan ko siyang umupo. Umupo ako sa tapat niya at umorder ng tsaa. Kailangan ba talaga ang press con na yon? Tanong niya. Kinukuskos ang kanyang mga kamay. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko. Kung ikukumpara sa mga tsismis na ikinalat ng pamilya mo sa internet, limitado lang ako sa paglalantad ng katotohanan. Hindi ko yun ginawa. Mabilis niyang pagtatanggol. Si Clara yon. Isip bata. Pinagalitan ko na siya. Siyempre. Sabi ko, mahinahong hinahalo ang aking tsaa at ang artikulo tungkol sa mayaman at baog na asawa. Hindi mo ring gawa yun? Nagbago ang mukha ni Miguel. Amelia, 5 taon na tayong kasal. Maniniwala ka ba sa iba bago sa akin? Maniniwala sa'yo? Halos matawa ako. Miguel,
Naalala mo ba ang 5 taon nating pagsasama? Noong nasa kama kakasama ang kabit mo, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkasindak, patungo sa pagkaputla. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Amelia, patawarin mo ako. Totoo to. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Iiwanan ko si Valerie ngayon din. Miguel, hinila ko ang aking kamay. Huli na ang lahat. Hindi pa huli. Sabi niya, nang may pagmamadali. Pwede tayong magsimula ulit. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tiningnan ko siya sa mata. Gusto ko ng 51% ng shares ng Sandoval Holdings. Kaya mo bang ibigay? Natigilan si Miguel. Imposible yan. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tumayo ako. Teka, pinigilan niya ako. Amelia, ano ba talaga ang gusto mo? Lumapit ako at ibinulong sa kanyang tainga. Gusto kong mawala sa'yo ang lahat. Gusto kong bumagsak ang reputasyon mo sa putik. Dahil doon, tumalikod ako at umalis. Iniwan siyang natulala sa kanyang upuan. Paglabas ko ng restaurant, naghihintay na ang kotse ni Katrina. Kamusta? Tanong niya. Pagkakita sa akin, ikinabit ko ang aking seatbelt. Gaya ng inaasahan ko. Sinubukan niyang magkunwaring nagsisisi. Iniabot sa akin ni Katrina ang isang dokumento. Breaking news. Nasa opisina ni Ricardo Montoya si Miguel kaninang umaga. 2 oras siyang nandoon. Binuksan ko ang file. May mga larawan mula sa isang detective. Palihim na pumapasok si Miguel sa gusali ng Argos Investments at lumalabas makalipas ang 2 oras. Na mukhang balisa, nakikipagkita siya kay Montoya. Alamin mo kung anong pinag-usapan nila. Nasa proseso na. Sabi ni Katrina. Pinaandar ang kotse. May balita tungkol kay Valerie. Ano yon? Kagabi, pumunta siya sa bahay ng mga biyenan mo at nagkaroon sila ng malaking away ni Clara. Kumunot ang noo ni Katrina. Ang kakaiba, hindi sila nag-aaway tungkol kay Miguel, kundi dahil daw may perang hindi na ideposito sa account niya. Kumabog ang aking puso. Pera. Ang 100 milyon na ipinangako ni Montoya. Marahil, tumango si Katrina. At ang pinakakakaiba, pagkatapos ng away, nakatanggap si Valerie ng tawag at nagmamadaling umalis. Mula noon, wala nang nakarinig sa kanya. Kumunot ang noo ko. Nawawala siya? Hindi pa sigurado. Sabi ni Katrina. Iniikot ang manibela. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya sa mga karaniwang lugar niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Ang aking ama. Amelia, nasaan ka? Napakaseryoso ng kanyang boses. Nasa kotse ni Katrina. Bakit po? Umuwi ka kaagad. Huminto ang aking ama. Tumawag si Ricardo Montoya. Gusto niyang pag-usapan ang sitwasyon niyo ni Miguel. Isang kilabot ang gumapang sa akin. Anong sabi niya? Sinabi niya. Ang boses ng aking ama ay puno ng galit. Na kaya niyang mamagitan sa inyong gulo. Ang kondisyon ay ibigay natin sa kanya ang 30% ng ating stake sa BGC North Project. Gaya ng iniisip ko, si Montoya ay naghahabol sa proyekto. Pa, wag na wag po kayong papayag. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ang pagnanakaw ni Miguel ay siguradong may kinalaman sa kanya. Alam ko, sabi ng aking ama, nang may pagkasuklam. Masyadong minamaliit ni Montoya ang Roxas Group. Umuwi ka, at pag-usapan natin ng detalyado. Ibinaba ko ang tawag at sinabi kay Katrina. Pumunta tayo sa bahay ni Papa. Ang mansyon ng presidente ng Roxas Group sa Forbes Park ay sumasakop sa isang 20,000 square meter na lupain. Ipinatayo ito ng aking ama sa isang lupa na binili niya sa isang subasta. 10 taon na ang nakalipas. Nang pumasok ang kotse sa gate, napansin kong doble ang bilang ng mga security guard. Hinihintay ako ng aking ama sa kanyang pag-aaral. Mayroon siyang ilang dokumentong nakalatag sa mesa. Amelia, dumiretso siya sa punto. Sinusubaybayan namin ang perang ipinadala ni Miguel kay Montoya. At may nahanap kaming interesante. Lumapit ako para tingnan. Ilang komplikadong capital flow diagram. Ang perang ito
Pagkatapos dumaan sa tatlong tagapamagitan, itinuro ng aking ama ang isang linya ay napupunta sa isang overseas account at ang may-ari ng account na iyon. Binuklat niya ang huling pahina ay si Miguel mismo. Nanlaki ang aking mga mata. Naglalabas siya ng pera? Hindi lang yan. Seryosong sabi ng aking ama. Hinala ko. Kasabwat niya si Montoya para magnakaw ng pondo mula sa Roxas Group. Biglang may pumasok na ideya sa aking isip. Pa, si Valerie Reyes. Maaaring siya ang susi. Valerie Reyes? Kumunot ang kanyang noo. Ang kabit niya? Tumango ako. Sinabi niya sa akin na si Montoya ang nagpadala sa kanya para lumapit kay Miguel. Kung partner sina Miguel at Montoya, bakit pa kailangang ipadala siya? Nag-isip ang aking ama. Posibleng noong una, hindi alam ni Miguel ang plano ni Montoya at ginagamit lang siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Katrina nang nagmamadali. Masamang balita. Naglabas ng pahayag ang Sandoval Holdings na ang mga akusasyon ni Amelia ay mapanirang puri at magsasampa sila ng kaso, lalaban hanggang sa huli, sabi ng aking ama, nang may pagkasuklam. At hindi lang yan. Iniabot ni Katrina ang kanyang telepono sa aking ama. Kaka-interview lang ni Miguel sa ABS-CBN. Sinasabing may problema sa isip si Amelia, na ginagamot siya. At lahat ng sinabi niya sa presscon ay isang delusyon. Kinuha ko ang telepono. Sa screen, si Miguel, impeccably dressed, ay may pigating ekspresyon. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Pero mula nang makunan siya, nalugmok siya sa depresyon at tumangging magpagamot. Isang pagkakunan. Nanginginig ako sa galit. Kailanman ay hindi ako nabuntis. Kinuha ng aking ama ang telepono. Binasa ito at namutla sa galit. Ang hayop na yan! Biglang tumunog ang telepono ni Katrina. Sinagot niya, nakinig ng ilang salita, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano? Sigurado ka? Sige, bantayan niyo. Ibinaba niya ang tawag at lumingon sa amin. Nahanap na si Valerie. Nasa St. Luke's siya. May bumugbog sa kanya. Hindi pa alam kung gaano kalala ang mga pinsala. Nagkatinginan kami ng aking ama. Sino ang gumawa nito? Hindi malinaw. Pero bago siya mawalan ng malay, paulit-ulit niyang sinasabi ang dalawang salita. Huminga ng malalim si Katrina. Ang mga papel. Ang mga papel. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Valerie, na plano ni na Miguel at Montoya. Pa, kailangan kong puntahan siya. Tumayo ako. Kung talagang may alam siyang mahalaga, tumango ang aking ama. Maglalagay ako ng mga tao sa ospital para protektahan siya. Katrina, kunin mo ang pinakamahusay na mga doktor. Pag-alis ko sa pag-aaral, muling tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Maingat kong sagot. Amelia, si Clara. Ngunit ang kanyang boses ay mas mahina kaysa dati. Mukhang nanalo ka na. Isang malamig na ngiti ang isinukli ko. At least, hindi ko nawala ang kapatid ko. Pumirma lang ng ilang papel ang kapatid ko. May kakaibang tawa sa boses ni Clara. Lahat ng ari-arian mo real estate, stocks, funds, ay mapi-freeze, sabi ng batas. Ang mga ari-arian ng isang taong may sakit sa isip ay dapat pamahalaan ng kanyang asawa. Kumabog ang aking puso. Pineke mo ang isang psychiatric report tungkol sa akin? Matalino ka. Tumawa si Clara. Pero huli na. Siya nga pala. Mukhang may problema rin ang mga libro ng kumpanya ng papa mo. Nakikipagkape si Ginoong Montoya sa mga kaibigan niya sa SEC ngayon. Biglang naputol ang tawag. Nakatayo ako roon. Nararamdaman ang isang nagyayelong lamig sa aking mga kamay. At paa. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Mekanikal kong inulit ang mga salita ni Clara. Narinig ito ng aking ama at hinampas ang kanyang kamao sa mesa. Montoya, yung matandang Soro na yon. Pa, malinis ang mga account ng kumpanya natin, sabi ko. Malinis nga, sabi ng aking ama nang may katatagan. Pero kung gusto nilang maghanap ng butas, lagi silang makakahanap. Huminga ako ng malalim. Anong gagawin natin ngayon?
Nag-isip ang aking ama. Maghihiwalay tayo. Katrina, samahan mo si Amelia sa ospital para tingnan si Valerie. Kailangan kong bisitahin ang ilang matatandang kaibigan. Pa, mag-ingat po kayo. Sabi ko nang may pag-aalala. Tinapik ako ng aking ama sa balikat. Huwag kang mag-alala. 40 taon na ako sa mundong ito. Lahat nakita ko na. Pag-alis ko sa mansyon, napansin kong hindi ang karaniwang Mercedes ang minamaneho ni Mang Ben, kundi isang simpleng Audi. Para sa seguridad, paliwanag ni Katrina. Baka nilagyan nila tayo ng tracker. Habang papunta sa ospital, walang tigil ang mga notification sa aking telepono. Ang pahayag ng Sandoval Holdings ay nagkakaroon na ng epekto sa social media. At ang opinyon ng publiko ay nagsisimulang mahati. May mga sumusuporta sa akin. Ngunit, mayroon ding nagsisimulang magduda sa aking katinuan. Huwag mo nang tingnan, sabi ni Katrina, kinukuha ang telepono mula sa akin. Lahat yan ay mga bayad na bot para lumikha ng gulo. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang digmaang ito ay mas komplikado at mapanganib kaysa sa inaakala ko. Si Miguel, si Montoya, maging si Clara, lahat sila ay may kanya-kanyang plano. Ngunit isang bagay ang malinaw. Talagang ginalit nila ako. Katrina, iminulat ko ang aking mga mata. Kontakin mo ang press. Magdaraos ako ng isa pang press conference bukas. Isa pa? Eksakto. Isang malamig na ngiti ang isinukli ko. Dahil sinasabi nilang baliw ako, ipapakita ko sa kanila kung ano ang totoong kabaliwan. Habang humihinto ang kotse sa entrada ng ospital, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ama. Kumpirmado. Magkaklase sa kolehiyo ang Deputy Director ng SEC at si Montoya. Mag-ingat ka. Binura ko ang mensahe at itinaas ang kwelyo ng aking coat. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Sa labas ng pribadong lugar ng pagamutan ng St. Luke's, pinigilan kami ng 2 bodyguard. Miss Roxas, Miss De Leon, sabi ng isa sa mahinang boses. Gising na po si Miss Reyes, pero hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tumango ako at pumasok. Sa loob, si Valerie ay nakaupo sa kama. Namamaga ang kanyang mukha at may pasa sa gilid ng labi. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata at likas na umurong sa ilalim ng kumot. Sino ang bumatay sa'yo? Diretsahan kong tanong. Tahimik na kinagat ni Valerie ang kanyang labi. Ang kanyang tingin ay lumipat sa security camera sa sulok. Naintindihan ni Katrina at kinuha ang kanyang telepono. Inspector Cruz, pwede mo bang patayin ang camera sa room 3 ng private wing? Oo, ngayon na. Ilang segundo ang lumipas. Namatay ang pulang ilaw ng camera. Ngayon, pwede ka nang magsalita. Tama? Hinila ko ang isang upuan at umupo. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Valerie. Mga tao po ni Ginoong Montoya. Sabi nila, hindi ko raw nagawa ng maayos ang trabaho ko. Na sinubukan ko siyang traidorin. Nanliit ang aking mga mata. Pinuntahan mo siya? Tumango siya at umiling. Pumunta po ako para sa pera ko. Hindi niya binabayaran ang 100 milyon na ipinangako niya. At binlockmail mo siya. Matalas na sabi ni Katrina. Lalo pang namutla ang mukha ni Valerie. Sinabi ko lang po sa kanya na kung hindi niya ako babayaran, sasabihin ko sa inyo ang lahat, sabi niya, nahihiyang tumingin sa akin. Sabihin sa akin ang ano. Lumapit ako. Ang plano ni na Ginoong Montoya at Ginoong Vargas. Ang BGC North Project. Sila. Biglang bumukas ang pinto. Isang doktor na nakaputing coat at 2 nurse ang pumasok. Oras na ng rounds. Sabi ng doktor. Walang ekspresyon. Mga kasama, pakilabas po muna. Kumunot ang noo ko. Kararating lang namin. Patakaran po ng ospital. Lumapit ang doktor sa kama. Tiningnan ang chart. At kumuha ng isang hiringgilya mula sa isang cart. Nagsimulang magpumigla si Valerie. Hindi! Ayoko! Huwag niyo akong bigyan ng kahit ano. Amelia, tulong. Bago pa ako makakilos, nakaharang na si Katrina sa pagitan nila. Sandali lang. Bakit kailangan ng pasyente ng injection?
Isang pampakalma. Malamig na sabi ng doktor. Masyadong nagwawala ang pasyente. Ako ang kanyang abogado. Ipinakita ni Katrina ang kanyang IBP card. Wala kayong karapatang pilitin siyang gamutin. Nang walang malinaw na diagnosis. Tila nataranta ang doktor ngunit iginiit. Reseta po ito ng doktor. Sinong doktor ang nagreseta? Hindi sumuko si Katrina. Habang nagtatalo sila, hinawakan ni Valerie ang aking pulso. At mabilis na isinulat ang 3 numero sa aking palad. 528. Bago ko pa maintindihan, halos itulak ng doktor si Katrina at itinusok ang karayom sa braso ni Valerie. Ilang segundo ang lumipas. Lumabo ang kanyang tingin at bumagsak ang kanyang kamay mula sa akin. Walang lakas. Anong departamento kayo? Matigas kong tanong. Maaari ko bang makita ang inyong mga ID? Hindi sumagot ang doktor. Tumalikod at nagmamadaling lumabas kasama ang mga nurse. Kakaiba yon, sabi ni Katrina at sinundan sila. Bumalik siya agad. Puno ng pag-aalala ang mukha. Wala na sila. Walang tao sa buong pasilyo. Tawagan mo ang mga bodyguard kaagad. Sabihin mong bantayan ang mga elevator at hagdanan. Harangin ang isang doktor at 2 nurse. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan si Valerie na natutulog na ngayon. Ikinuyom ang aking mga kamao. 528. Ano ang ibig sabihin nito? Isang password, numero ng silid, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking ama. Binuksan ko ang Twitter. Ang nangungunang trending topic. Valerie accuses Amelia. Pag-click ko, isang mahabang pahayag na inilathala mula sa verified account ni Valerie ang lumitaw. Ang oras ng publikasyon ay 30 minuto na ang nakalipas. Dito, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang inosenteng estudyante na niloko ng aking asawa at sinabing ako ay nagbanta, nag-blackmail at nagpadala pa ng mga tao para bugbugin siya. Naglakip siya ng mga larawan niya sa kama ng ospital at ng ilang pasa. Isang kasinungalingan. Hindi mapigilang sabi ni Katrina. Hindi niya yan isinulat. Wala siyang malay. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang comment section ay magulo. Mga peking account ang nagpo-post ng mga komento. Tulad ng, ang dilim ng mailit, at laban lang, Valerie. Pinalaki ng ilang influencer ang mensahe. Ang mga interaksyon ay nasa 100,000. Gawa to ni Clara, sabi ko nang may nagyayelong ngiti. Sinuhulan niya ang isang tao sa ospital para patulugin si Valerie at i-publish ito mula sa kanyang account. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang aking telepono, ang aking biyanang lalaki. Amelia. Ang kanyang boses ay nakakagulat na mabait. Narinig ko lang ang tungkol sa internet. Isang kalokohan lang yun ni Clara. Sa tingin ko, dapat tayong umupo at mag-usap ng mahinahon. Halos matawa ako. Papa, ngayon gusto niyo na akong kausapin. Pamilya tayo, di ba? Tumawa siya ng pilit. Tingnan mo, mag-aayos ako ng isang tanghalian bukas. Isama mo ang papa mo. At pag-usapan natin ang lahat, hindi na kailangan. Malamig kong sabi, kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na ngayon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Nang magsalita siyang muli, mas mababa ang kanyang tono. Amelia, dumadaan sa mahirap na panahon ang Sandoval Holdings. Bumagsak ang mga stock at hinihingi ng mga bangko na bayaran namin ang mga utang. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi, kaya gusto kong hilingin. Sabi niya nang may hirap, kung pwede mong kausapin ang papa mo para i-advance sa amin ang halos 800 milyon. Gagamitin naming collateral ang mga share ng Sandoval Holdings. 700 milyon. Wow! Seryoso siya, Papa, sabi ko. Pinahaba ang mga salita. Nakalimutan niyo na po ba na inanunsyo ng Sandoval Holdings kaninang umaga na idedemanda nila ako sa paninirang puri? At na sinabi ni Miguel sa publiko na may problema ako sa isip. Isang hindi pagkakaunawaan lang yon. Nagmamadali niyang sabi. Pinagalitan ko na si Miguel. Sinabi ko sa kanya,
Nabawiin ang pahayag, Amelia, para sa 5 taon nating pagsasama bilang pamilya. Huli na ang lahat. Pinutol ko siya. Siya nga pala. Bakit hindi niyo imbestigahan kung saan napunta yung ilan na 700 milyon na ipinadala ni Miguel sa Cayman Islands sa nakalipas na 6 na buwan? Dahil doon, ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ako ni Katrina na nanlalaki ang mga mata. Todo na to ha? Umiling ako. Hindi ako. Ang pamilya Sandoval ang sumisira sa kanilang sarili. Binuksan ko ang bank app sa aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang statement. Tingnan mo. Ang perang ninakaw ni Miguel ay napunta sa isang shell company na kontrolado ni Montoya. Kaya ginagamit ni Montoya si Miguel para ubusin ang yaman ng Sandoval Holdings, naintindihan ni Katrina. At hindi lang yan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko. Sa tingin ko, ang totoong target niya ay ang BGC North Project. Sa sandaling iyon, tumawag ang isa sa mga bodyguard. Hindi nila natagpuan ang 3 peking medical staff. Inutusan ko siyang palakasin ang seguridad at huwag palapitin ang sinuman kay Valerie. Pag-alis namin sa ospital, isang kumpol ng mga mamamahayag ang naghihintay na sa amin. Dose-dose ng mga kamera ang humarang sa entrada. Kinailangan naming itulak ang aming daan sa tulong ng mga bodyguard para makarating sa kotse. Ngunit ang mga flash ay tumagos pa rin sa mga tinted na bintana. Sa apartment niyo po, ma'am? Tanong ni Mang Ben. Umiling ako. Sa opisina, sa headquarters ng Roxas Group, nasa isang emergency meeting ang aking ama kasama ang mga executive. Nang makita niya akong pumasok, huminto siya. Hindi maganda ang sitwasyon. Iniabot niya sa akin ang ilang papel. Nagsimula nang magpakalat si Montoya ng mga pagdududa tungkol sa kalusugan ng pananalapi ng Roxas Group sa press. Bumagsak na ng 7% ang ating mga stock ngayon. Binuksan ko ang file. Isang artikulo mula sa isang business newspaper. Ang headline, Hinala na pandaraya sa accounting sa Roxas Group. Ang misteryo ng MGA Pondo ng BGC North Project. Ang kapal ng mukha. Nanginginig ako sa galit. Namuhunan tayo ng 50 bilyon ng sarili nating pondo sa proyektong yan. Bawat sentimo ay accounted for. Ang problema, seryosong sabi ng aking ama, ay binili ni Montoya ang deputy director ng SEC. Magpapadala sila ng inspection team sa kumpanya bukas. Pinigil ni Katrina ang kanyang hininga. Isang ganap na atake to. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Pa, kailangan nating lumaban. Paano? Sabi ng aking ama, nang may mapait na ngiti. Maraming koneksyon sa politika at pananalapi si Montoya. Kay Valerie Reyes. Pinutol ko siya. Siya ang key witness. Bago siya mawalan ng malay, isinulat niya ang 3 numero sa kamay ko. 51218. Kumunot ang noo ng aking ama. Anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Umiling ako. Maaaring isang password o numero ng silid. Teka sandali. Biglang sumingit si Katrina. May permanenteng suite si Miguel na naka-reserve sa The Peninsula. Ang numero ay 528. Nagkatinginan kami ng aking ama. Imbestigahan mo yan. Umalis si Katrina para tumawag. Binuksan ko ang computer at nagpunta sa social media. Ang akusasyon ni Valerie ang pinakakomentadong paksa. Hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong takbo ng kwento. Nagngit-ngit ako. Katrina, kontakin mo ang mga malalaking media outlet. Magdaraos ako ng press conference bukas ng 10:00. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Sa ngayon, hindi pabor sa atin ang opinyon ng publiko. Eksakto, isang malamig na ngiti ang ibinigay ko. Dahil sinasabi nilang binantaan ko si Valerie, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang nagbabanta. Binuksan ko ang gallery sa aking telepono at kinuha ang mga larawang ipinadala ng detective. Isang malinaw na imahe ni Miguel at Valerie na naghahalikan sa isang hallway ng hotel. Ang petsa ay 3 buwan na ang nakalipas. Noong sinabi niyang nasa business trip siya, ito ay magiging sapat. Ipinakita ko ang sunod na imahe. Mas maraming ebidensya. Security camera footage mula sa hotel.
mga tala ng kanilang mga pananatili, maging ang mga bank statement ng mga transfer ni Miguel kay Valerie. Sumipol si Katrina. Sobra-sobra pa. Pero hindi ba't masyado ng lantaran to? Amusement ako. Nang pekehin nila ang aking psychiatric report para subukang kontrolin ang aking mga ari-arian, masyado ba yon sa kanila? Ipinatong ng aking ama ang isang kamay sa aking balikat. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Nasa likod mo ako. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa aking apartment, napakagabi na. Kakalabas ko lang ng shower nang tumawag si Katrina. Nahanap ko na. Excited ang kanyang boses. Ang Suite 528 ay talagang kay Miguel. At ayon sa isang empleyado ng hotel, nandoon siya kagabi. At may kinuha siyang safe. Kumabog ang aking puso. Isang safe? Oo. At ang pinakamahalaga, ibinaba niya ang kanyang boses. Nandoon din ang sekretarya ni Montoya, kaninang hapon. Agad kong naintindihan ang mensahe ni Valerie. May ebidensya sa Suite 528. Katrina, magpadala ka ng tao para kunin ang laman ng safe na yon. Nasa proseso na, sabi ni Katrina. Pero malamang, kakailanganin natin ng court order. Walang oras. Tiningnan ko ang aking relo. 1:00 na ng madaling araw. Magpapadala si Montoya ng mga inspektor bukas. Kailangan nating makuha ang ebidensyang yun ngayong gabi. Ibinaba ko ang tawag. Nagbihis. At naghandang umalis. Biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya ito sa ganitong oras? Sa peephole, nakita ko si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Amelia, alam kong nandyan ka. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako umimik. Tahimik akong umatras at tinawagan ang security. Amelia. Sinimulang sipain ni Miguel ang pinto. Sa tingin mo, hindi ko alam na nasa loob ka? Buksan mo. Nanginig ang pinto sa bawat sipa. Hinigpitan ko ang hawak sa aking telepono at umatras patungo sa balkonahe, handang sumigaw anumang oras. Bigla, sa isang malakas na kalabog, bumukas ang pinto. Tumakbo si Miguel papasok. Namumula ang mga mata. Sa likod niya ay 2 malalaking lalaki. Hanapin niyo! Sigaw niya. Ang telepono niya. Ang computer niya. Hanapin niyo lahat. Sinimulang halughugin ng 2 lalaki ang apartment. Sumugod si Miguel sa akin at hinawakan ang aking pulso. Nasaan ang ebidensya? Anong ebidensya? Nagkunwari akong kalmado. Huwag kang magkunwari. Lalo niyang hinigpitan ang hawak at ang sakit ay nagpadilim sa aking paningin. Sinabi sa'yo ng putang, "Yon, ni Valerie, di ba? Sabihin mo sa akin." Nasaan ang mga bagay mula sa 528? Kaya totoo nga. Ang safe ay naglalaman ng ebidensya ng kanyang mga krimen. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinubukan kong pumiglas. Home invasion to. Tumawag na ako ng pulis. Tumawag? Umismid siya. Sino? Ang maniniwala sa salita ng isang baliw. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Sa kritikal na sandaling iyon, 4 na bodyguard ang sumugod sa apartment at pinigilan si Miguel at ang kanyang mga tauhan sa isang iglap. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng pinuno ng security. Umiling ako at inayos ang aking damit. Lumapit ako kay Miguel na nakahiga sa sahig at lumuhod. Miguel, kalmado kong sabi, magdidiborsyo tayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, naglalakas loob ka? At hindi lang yan. Nagpatuloy ako. Bukas sa press conference, ilalantad ko ang ebidensya kung paano kayo ni Montoya nagsabuatan para magnakaw ng pondo at dayain ang Roxas Group. Namutla ang mukha ni Miguel. Ikaw, wala ka niyan. Ah, siya nga pala. Tumayo ako at tiningnan siya mula sa itaas. Gising na si Valerie Reyes. Pumayag siyang tumestigo sa korte. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng hukom? Ang isang babaeng muntik mo nang patayin sa bugbog? O ang asawang pineke ang psychiatric report ng kanyang misis? Ang mukha ni Miguel ay kasing putla ng kandila. Bigla siyang nagsimulang magpumiglas. Amelia, nagkamali ako. Si Montoya ang may pakana ng lahat. Tinakot niya ako. Tama na, lumingon ako sa mga bodyguard.
Tawagin niyo ang pulis. Home invasion at attempted assault. Habang dinadala nila siya palabas, patuloy na sumisigaw si Miguel ng tawad. Naiwan akong mag-isa sa aking wasak na apartment. Nararamdaman ng isang matinding pagod. Tumunog ang aking telepono. Si Katrina. Amelia. Nakuha na namin ang safe mula sa 528. Nasa loob ang sikretong kontrata ni na Miguel at Montoya at ang mga peking libro ng Sandoval Holdings. Isang mahabang hininga ng ginhawa ang pinakawalan ko. Salamat sa Diyos. At may mas malaki pa. Excited na sabi ni Katrina. Nandoon din ang mga tala ng panunuhol ni Montoya sa Deputy Director ng SEC. Nagningning ang aking mga mata. Higit pa sa sapat iyon, para patunayan na sinubukan nilang gumawa ng patibong para sa Roxas Group. Ang press conference bukas, tumawa si Katrina, ay magiging epic. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan ang tanawin ng syudad sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong abot kamay na ang tagumpay. Miguel, Montoya, akala niyo ba matatakpan niyo ang araw gamit ang isang daliri? Bukas, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ani sa inyong itinanim. 4 na araw pagkatapos ng press conference, kinontak ako ng abogado ni Miguel para makipag-ayos ng isang mapayapang diborsyo. Isang mapayapang diborsyo? Isang malamig na tawa ang isinukli ko. Sa tingin ko, hindi pagkakaibigan ang iniisip niya noong sapilitan siyang pumasok sa bahay ko kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang linya, ang boses ni Ginoong Evans, ang veteranong abogado ng pamilya Sandoval, ay tila hindi komportable. Miss Roxas, iginigiit po ni Ginoong Sandoval na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ginoong Evans, pinutol ko siya. Sabihin niyo kay Ginoong Sandoval na magkita kami bukas ng 10:00 sa Morales and Associates. Kung hindi siya darating, mawawala ang kanyang pagkakataon. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan si Katrina na nakaupo sa tapat ko. Handa na ba ang lahat? Inilipat ni Katrina ang isang folder sa mesa. Nandito lahat. Ebidensya ng pagnanakaw. Ebidensya ng pananakit. Ebidensya ng pamemeke ng dokumento. Sapat na para makulong siya ng 1 dekada. Binuksan ko ang folder. Nasa loob ang mga dokumento mula sa safe, sa Suite 528. Ang sikretong kontrata ni na Miguel at Montoya. Ang mga peking libro ng Sandoval Holdings. At maging isang detalyadong plano para sirain ang Roxas Group. At si Valerie? Tanong ko. Nasa ilalim siya ng proteksyon. Sabi ni Katrina. Lumalalim ang kunot ng kanyang noo. Pero hindi matatag ang kanyang emosyonal na kalagayan. Paulit-ulit niyang sinasabi na may gustong pumatay sa kanya. Tumango ako. Pagkatapos kong ilathala ang ebidensya ng pagtataksil ni na Miguel at Valerie sa press conference, tuluyan nang bumaligtad ang opinyon ng publiko. Bumagsak ang mga stock ng Sandoval Holdings sa loob ng 3 magkakasunod na araw at nagsimulang bawiin ng mga bangko ang kanilang mga linya ng kredito. Nasa bingit ng pagkabangkarote ang pamilya Sandoval. Siya nga pala, biglang sabi ni Katrina. May galaw ba mula kay Montoya? Umiling ako. Isang nakakabinging katahimikan. At yan ang nag-aalala sa akin. Pagkatapos malantad ang kanyang panunuhol sa Deputy Director ng SEC, agad na sinuspinde ng komisyon ang inspeksyon sa ating kumpanya at tinanggal sa pwesto ang Deputy Director. Pero si Montoya ay kumikilos na, parang walang nangyari. Masyadong abnormal. Hindi basta-basta susuko ang matandang sorong yon. Kaya kailangan nating magmadali. Sabi ko, isinara ang folder. Bukas, pipirmahan natin ang kasunduan sa diborsyo. At agad-agad, sisimulan natin ang proseso laban kay Montoya. Kinabukasan, sadyang huli akong dumating ng 20 minutos sa law firm. Nang pumasok ako sa meeting room, naghihintay na si Miguel at ang kanyang abogado. Mukhang pagod si Miguel. Namumula ang mga mata at gusot ang suit. Ngunit nang makita niya ako, pilit siyang ngumiti nang may pang-aalipusta. Amelia, sa wakas dumating ka na. Tiningnan niya ang kanyang relo. Akala ko hindi ka maglalakas loob na pumunta. Hindi ko siya pinansin at umupo sa tapat niya.
Si Katrina, ang aking abogado, ay dumiretso sa punto. Alinsunod sa mga tagubilin ni Miss Roxas, ang kasunduan sa diborsiyo ay kinabibilangan ng mga sumusunod na punto. Una, lahat ng real estate na nakuha sa panahon ng kasal ay magiging eksklusibong pag-aari ni Miss Roxas. Teka, pinutol siya ni Miguel. Base saan? Base sa Artikulo 98 ng Family Code. Kalmadong sabi ni Katrina. At sa katotohanang ikaw, ang may kasalanan sa pagkasira ng pagsasama. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Miguel. Kumuha siya ng isang salansan ng mga papel mula sa kanyang briefcase at inihagis sa mesa. Basahin niyo muna. To, kinuha ko ito. Isang psychiatric evaluation report. Ang pangalan ko ang nakalagay. At ang diagnosis ay paranoid schizophrenia. Ginoong Wilson, sabi ni Miguel ng may tagumpay. Ayon sa batas, sino ang dapat mamahala sa mga ari-arian ng isang taong may sakit sa isip, ang asawa, o isang direktang miyembro ng pamilya bilang tagapag-alaga? Ang direktang miyembro ng pamilya, sabi ni Ginoong Evans. Inaayos ang kanyang salamin nang hindi naglalakas loob na tumingin sa akin. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan, nang may nagtatagumpay ng ngiti. Amelia, para sa pinagsamahan natin, kung isusuko mo ang lahat ng iyong ari-arian, hindi kita ipapasok sa isang psychiatric hospital. Tahimik kong pinanood ang kanyang pag-arte. Nang matapos siya, kumuha ako ng isang flash drive mula sa aking bag at ibinigay kay Katrina. Isinaksak niya ito sa computer, at isang serye ng mga bank statement ang lumitaw sa projector. Noong Marso 15, 2021, nagnakaw si Ginoong Vargas ng groom 700 milyon mula sa Sandoval Holdings at inilipat ito sa isang account sa Cayman Islands. Binasa ni Katrina. Nagbago ang mukha ni Miguel. Noong Mayo 8, 2021, nagnakaw siya ng isa pang AYE 1.25 bilyon. Hindi totoo yan. Tumayo si Miguel. Nagpatuloy si Katrina sa pagbuklat ng mga pahina. Dito, mayroon din tayong sikretong kontrata na pinirmahan mo at ni Ginoong Montoya na nagsasaad ng distribusyon ng kita mula sa BGC North Project. Tama na. Itinumba ni Miguel ang tasa ng kape sa harap niya. Ang kulay kapeng likido ay tumalsik sa kanyang puting damit. Ano bang gusto mo, Amelia? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Simple lang. Una, pirmahan ang kasunduan sa diborsyo at hatiin ang mga ari-arian ayon sa aking mga termino. Pangalawa, makipagtulungan sa aming investigasyon laban kay Montoya. At pangatlo, huminto ako. Gumawa ng isang pampublikong paghingi ng tawad sa aking ama at sa akin. Ang mukha ni Miguel ay dumaan sa bawat kulay ng bahaghari. Blackmail to! Hindi. Ngumiti ako. Isang pagkakataon. Kung hindi, tiningnan ko si Katrina. Kumuha si Katrina ng isa pang dokumento. Ayon sa Artikulo 315 ng Revised Penal Code, ang estafa ay may parusang pagkakakulong. Dahil sa halaga, pinag-uusapan natin dito ang pinakamataas na sentensya. Napaupo si Miguel sa kanyang upuan. Ginoong Vargas, sabi ng kanyang abogado, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa tingin ko, dapat niyong seryosohing isaalang-alang ang alok ni Miss Roxas. Nagkaroon ng isang tensyonadong katahimikan. Nakayuko si Miguel. Nakakuyom ang mga kamao. Nakita kong may ugat na pumipintig sa kanyang sentido. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang hinanakit na hindi ko pa nakikita dati. Amelia, isa kang ahas. Isang bahagyang ngiti ang ibinigay ko. Mana sa ama, ang pagpirma sa kasunduan sa diborsyo ay naging maayos. Isinuko ni Miguel ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Tanging ang kanyang Porsche at ilang personal na gamit ang natira. Bilang kapalit, nangako akong hindi magsasampa ng kasong kriminal para sa pagnanakaw. Siya nga pala. Sabi ko bago umalis. Pinapasabi ni Valerie Reyes na mayroon pa siyang ilang interesanteng bagay na nakatago. Kung guguluhin mo siya o ang kanyang pamilya,
Hindi siya mag-aatubiling tumawag ng isa pang press conference. Namutla ang mukha ni Miguel. Ang putang yon! Buhay pa siya? Tinaasan ko ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagmamadaling lumabas ng silid. Nang makita ang kanyang likod na tumatakas, isang hinala ang lumaki sa loob ko. Bakit inisip ni Miguel na maaaring hindi nabuhay si Valerie? Katrina? Lumingon ako sa aking kaibigan. Nasaan si Valerie ngayon? Sa isang ligtas na lugar. Ibinaba niya ang kanyang boses. Pagkatapos ng press conference, takot na takot siya. Sabi niya, may mga lalaking nakaitim na sumusunod sa kanya. Nag-isip ako sandali. Kailangan ko siyang makita. Masyadong mapanganib. Tutol ni Katrina. Sa ngayon, isa siyang walking target. Sino mang lumapit sa kanya, ay nasa panganib. Eksakto. Tumayo ako. Sa tingin ko, marami pa siyang alam kaysa sa sinabi niya. Nang hapong iyon, salamat sa mga pagsasaayos ni Katrina, dumating ako sa isang liblib na villa sa labas ng lungsod. Si Valerie ay nananatili sa isang suite sa basement na may 4 na bodyguard na nagpoprotekta sa kanya. 24.80 ipont. Nang makita niya ako, umurong siya sa isang sulok ng sofa na parang isang takot na kuneho. Amelia. Nakita kong nakasling ang kanyang kaliwang braso at may mga pasa pa rin sa kanyang mukha. Sino ang bumatay sa'yo? Tahimik na kinagat ni Valerie ang kanyang labi. Hindi si Miguel, di ba? Giit ko. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. May sorpresa sa kanyang mga mata. Mga tao ni Montoya. Sabi ko. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Sila. Sabi nila, wala akong silbi. Na hindi ko nakuha ang mga mahahalagang dokumento para sa BGC North Project. At kaya ninakaw mo ang mga dokumento mula sa safe ni Miguel. Giit ko. Tumango siya at umiling. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Nangako sa akin si Montoya ng pera at edukasyon. Pero masyado na akong maraming alam. Hindi niya ako basta-basta pakakawalan. Umupo ako sa harap niya. Valerie, maging tapat ka. Sino ka ba talaga? Matagal siyang nanahimik. Sa wakas, nagsalita siya. Estudyante ako sa Juilliard. Oo. Pero isa rin akong industrial spy. Si nanay ni Montoya. Isang industrial spy? Nagkatinginan kami ni Katrina. Nagre-recruit si Montoya ng magagandang babae. At sinasanay sila para lumapit sa mga partikular na target. Sabi ni Valerie sa mahinang boses. Si Miguel ay isa lang sa kanila. Ang talagang gusto ni Montoya ay ang mga key data sa BGC North Project mula sa Roxas Group. Kumabog ang aking puso. Bakit? Dahil may natuklasang isang rare earth deposit sa ilalim ng lupa ng proyekto, itinaas niya ang kanyang ulo. Ayon kay Montoya, ang halaga ng deposit na iyon ay nasa 10-10 bilyong dolyar. Pero impormasyon iyon na hindi pa isinasa publiko. Pinigil ni Katrina ang kanyang hininga. Kaya pala sinubukan ni Montoya na pabagsakin ang Roxas Group para sa deposit. Tumango si Valerie. Hindi alam ni Miguel noong una. Akala niya, gusto lang ni Montoya ng isang bahagi sa kita ng proyekto. Nang malaman niya ang katotohanan, huli na para umatras. Kaya ng gabing iyon, bigla kong naintindihan, ang mga lalaking pumasok sa bahay ko ay hindi lang mga tauhan ni Miguel, kundi pati na rin ni Montoya. Marahil, nanginginig na sabi ni Valerie. Alam ni Montoya na ninakaw ko ang mga papel at gagawin niya ang lahat para makuha ang mga ito. Tumayo ako at nagsimulang maglakad sa silid. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Hindi ito isang simpleng kaso ng diborsyo dahil sa pagtataksil, kundi isang maingat na binalak na corporate conspiracy. Valerie, huminto ako. Handa ka bang tumestigo sa korte? Umiling siya. Takot na takot. Hindi! Papatayin ako ni Montoya. Kung hindi ka tetestigo, kalmado kong sabi, makakatakas sina Montoya at Miguel. At sa huli, mahahanap ka rin nila. Pero, kaya kong protektahan ka. Pinutol ko siya. Ikaw at ang iyong pamilya. Ipadadala kita sa ibang bansa
Isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong buhay. Itinaas niya ang kanyang ulo, isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Talaga? Kung tetestigo ka lang. Kung hindi, iniwan kong nakabitin ang pangungusap. Naintindihan ni Valerie ang pahiwatig na banta. Kung hindi siya tetestigo, walang magpoprotekta sa kanya. Pag-iisipan ko po, sabi niya sa mahinang boses. Sige, tumayo ako, pero wala kang maraming oras. Hindi basta-basta uupo si Montoya. Pag-alis ko sa safe house, agad na tumawag si Katrina. Palakasin ang seguridad ni Valerie. 3 shift. Huwag palapitin ang sinuman. Ibinaba niya ang tawag at lumingon sa akin. Talaga bang naniniwala ka sa kanya? Umiling ako. Hindi sa kabuuan. Pero sa ngayon, siya lang ang ating alas. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Amelia. Isang malalim, magaspang na boses ng lalaki. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Isang kilabot ang gumapang sa akin. Ricardo Montoya. Tumawa siya. Matalino ka. Pero ang matatalinong tao, karaniwang hindi nabubuhay ng matagal. Isang banta ba yan? Isang malamig na tawa, ang isinukli ko. Ang mga ebidensyang inilabas ay simula pa lang. Ang mga ebidensyang yon, hindi man lang ako tinatablan. Kaswal ang kanyang boses. Pero, ang papa mo, ang aksidente sa minahan sa Benguet, 20 taon na ang nakalipas. Anong mangyayari kung malaman ng mundo? Nanginig ang aking mga daliri. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tanungin mo ang papa mo. Dahil doon, ibinaba ni Montoya ang tawag. Nakatayo ako roon. Hawak ang telepono. Ang puso ko'y kumakabog ng mabilis. Ang aksidente sa minahan sa Benguet. Kailanman ay hindi ito nabanggit sa akin ng aking ama. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Umiling ako. Dalhin mo ako sa bahay ni Papa. Sa mansyon, nakinig ang aking ama sa aking kwento at namutla ang kanyang mukha. Paano? Paano niya nalaman? Bulong niya. Pa, ano po ba talaga ang nangyari? Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng aking ama at ikinuwento ang tungkol sa tinakpan na aksidente sa minahan. 20 taon na ang nakalipas. Noon, nagsisimula pa lang siya sa kanyang karera sa negosyo at kasosyo sa isang minahan sa Benguet. Isang pagsabog ng gas ang pumatay sa 7 minero. Sinuhulan ng kanyang kasosyo ang mga lokal na opisyal para takpan ang aksidente. Nalaman lang ng aking ama ito kalaunan. Ngunit pinili niyang manahimik. Isang krimen yon, sabi niya ng may pighati. Kung malalaman, makukulong ako ng hindi bababa sa 7 taon. Pakiramdam ko'y inihagis ako sa isang nagyayelong balon. Nasa kamay ni Montoya ang aming kahinaan. Amelia, biglang hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Kailangan mong itigil ang investigasyon. Laban kay Montoya ngayon din. Napirmahan na ang diborsiyo. Nagbayad na ang pamilya Sandoval. Hayaan na natin. Pero, walang pero. Sigaw niya sa akin. Isang bagay na bihirang gawin. Hindi kita pwedeng hayaang ilagay ang sarili mo sa panganib. Nanahimik ako. Tama siya. Kung magpapatuloy ako, maaaring masira ko ang kanyang buhay. Ngunit ang hayaang makatakas sina Montoya at Miguel ay hindi ko matitiis. Habang nasa gitna kami ng tensyonadong katahimikan, tumakbo ang butler. Sir, tumatawag po ang ospital. Na-stroke po ang biyenan ninyo. Inooperahan po siya. Natigilan kami ng aking ama. Ang aking biyenan, kahit mahigit 60 na, ay laging malusog. Paano ito nangyari? Tara na, sabi ng aking ama. Agad na tumayo. Sa pasilyo ng VIP wing ng ospital, humahagulgol si Clara, at ang aking biyenan ay nakaupo sa isang bangko na tulala. Nang makita kami, tumakbo si Clara patungo sa akin para sampalin ako. Kasalanan mo to. Ikaw ang may gawa nito sa papa ko. Pinigilan siya ng aking ama. Clara, kumalma ka. Paano ako kakalma? Sumigaw siya ng hysterical. Bumagsak si papa nang makita niya ang balita mula sa presscon. Sabi ng doktor, kung makakaligtas siya,
Baka maparalisa. Amelia? Masaya ka na ba? Nakatayo lang ako. Hindi makapagsalita. Galit ako sa pamilya Sandoval. Pero kailanman ay hindi ko hiniling ang kamatayan ng aking biyanan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang doktor. Ligtas na ang pasyente. Ngunit kritikal ang susunod na 48 oras. Sa wakas ay nakakilos ang aking biyanan. Tumayo siya, pasuray-suray, at biglang lumuhod sa harap ko. Amelia, patawarin mo kami. Ganito ang nangyari sa asawa ko. At si Miguel ay nasa bingit na ng kabaliwan. Pakiusap. Nagmakaawa siya. Nagmadali akong tulungan siyang tumayo. Mama! Pakiusap. Huwag po ninyong gawin to. Hindi niya ako binitawan. Alam kong nagkamali si Miguel. Inaamin ko. Tingnan mo. Pumirma na siya sa diborsyo. Pakiusap. Maging maluwag ka. At huwag mo nang ituloy to. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa sandaling iyon, narinig namin ang nagmamadaling mga yapak sa pasilyo. Si Miguel. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ma, kamusta si Pa? Tumakbo siya sa tabi ng kanyang ina. Stable na siya, sabi niya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Miguel, humingi ka ng tawad kay Amelia. Lumingon si Miguel sa akin. Ang kanyang tingin ay komplikado. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang ulo. Amelia, patawad. Totoo to. Patawarin mo sana ang pamilya ko. Ang makita ang mayabang na si Miguel Sandoval, na yumuyuko at humihingi ng tawad, ay dapat sana'y nagbigay sa akin ng kasiyahan. Ngunit sa halip, nakaramdam ako ng isang kakaibang pait. Nang akma na akong magsasalita, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya kung sino ang tumatawag at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong sagutin to. Pumunta siya sa isang sulok ng pasilyo, nakatalikod sa amin, at nagsalita ng mahina. Likas na sinundan ko siya ng tahimik. Ginoong Montoya. Ginawa ko na ang pinapagawa niyo. Nandito siya. Oo, naiintindihan ko. Pero, yung ipinangako niyo sa akin, sobrang hina ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi niya itutuloy ang investigasyon. Inihanda na ng mga abogado ang counterclaim. Pakiramdam ko'y tinamaan ako ng kidlat. Isang pagkukunwari ang paghingi ng tawad ni Miguel. Kasabwat pa rin niya si Montoya para lumaban. Tahimik akong bumalik sa aking pwesto. Ang huling pagdududa ko ay nawala na. Miguel, binigyan kita ng pagkakataon. Mama, lumingon ako sa kanya. Alagaan niyo pong mabuti si Papa. Babalik po ako para bisitahin siya. Pagkaalis ko sa ospital, tinawagan ko si Katrina. Ihanda mo si Valerie para tumestigo. At ihanda ang demanda laban kina Montoya at Miguel para sa corporate fraud. Sigurado ka? Nagulat si Katrina. Paano ang papa mo? Ako na ang bahala doon. Matatag kong sabi. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na sila makakabangon pa. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, sinulyapan ko ang aking relo.